umaga. Ano bang ginagawa natin? Ito ginagawa natin, naglilinis tayo ng aircon. Sa paglilinis ng aircon, ayan, pakikita ko sa inyo paano mag-assemble. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbabaklas kasi ganun din naman eh. Ayan, nakita nyo yung pagbabaklas ng aircon. Ayan, tanggal natin yung buong base. Tinanggal natin yung buong base yan. Puro kalawang na. Kung hanggat maaari, kung meron kung personal nyo naman or kung talagang gusto nyo, pinturahan nyo na to para sigurado tatagal pa siya. Pinalas natin ang buong buo yan. Assembly na tayo. Assembly. Ayan. Okay, sa pagtutornilyo naman ng mga tornilyo, ayan, nakita nyo yung mga tornilyo, yung iba may kalawang. Yung may mga kalawang, dapat ilagay mo na lang sa mas mataas. Kung pare-pareho naman sila, ayan. Kung pare-pareho, ilagay mo na yung may kalawang dun sa, ayan. Pare-pareho naman ang laki yung tornilyo. Yung tornilyo may kalawang, dun mo na ilagay sa taas. Huwag mo na ilagay dito sa gawing ilalim. Kasi, kung ikaw pa rin uli ang maglilinis nito sa susunod, pahihirapan ka na magbuklas nito. Yung mga bagong tornilyo lang ilagay mo dun sa mababasa. Para mabasa man uli, matagal siya bago kalawangin. At yung may kalawang, hindi nakakalawangin kasi mataas na yung kanyang posisyon. Okay? Okay. Okay, ito naman yung ating fan motor. Kung ano yung tinanggal mo nung huli, yun ang ikakabit mong una. Tandaan niyo yun. Kung ano yung tinanggal yung huli, yun yung ikakabit yung una. Katulad dito, ito yung tinanggal kong huli, yan yung kinabit kong una. Then katulad lang ito ng mga previous video natin na pagbabaklas, wala nang pagkakaiba yan. Okay, dire-diretso lang. Dire-diretso mo lang gagawin. Ba't kinakalas ko ulit? Kung napansin ko kasi baliktad yung aking pagkakabit ng pan. Nakita mo yung pan, katandaan mo ito, katulad nito, yung wire na to nandiyan sa side na to, samantalang andito yung mga lagayan ng wire. Siyempre hindi naman tayo perfecto, titingnan mo rin yung mga kakabit mo. Nagkakataon talaga yan. Ayan, nakita nyo itong pan blade na to kasi pang condenser ito, tapos ito pang evaporator, tapos itong wire na to wala namang kakabitan ng wire dyan. Bakit napunta dyan? Dahil sa kabilang side yan. Then bago mo higpitan lahat yung tornilyo, kailangan nakapasok na lahat muna. Kasi may tendency na yung tornilyo mo hindi nakatapat doon yung butas. Hinigpitan mo na lahat. Bago mo higpitan lahat, ikabit mo na lahat yung tornilyo. Katulad nito, 4 ang tornilyo. Bago ko higpitan, inilagay ko muna lahat yung tornilyo. Yung tatandaan nyo, pagka magkakabit kayo ng maraming tornilyo sa isang katawan, lagay mo muna lahat yung tornilyo at saka mo higpitan. Yan, higpitan na natin yung tornilyo. Then, ilagay mo yung kanyang pagkakabitan. Ready ka na. Sabi ko nga sa inyo kanina, baka dito mo lang natapatan yung video, pagka nagtornilyo ka, palagi mo itong tornilyo doon sa gawing ilalim na yung ating puro kalawang na puro bagong tornilyo. Ayan, sa bagong tornilyo ilalagay mo doon sa gawing ilalim.
Yung condenser blade, meron yung gat-gat. Ayan, nakita nyo yung gat-gat na yan. Yan itatapat yung gat-gat sa loob. Ikot nyo lang siya. Pag hindi nakatapat, mararamdaman mo naman yan pag hindi nakatapat. Mahigpit. Yun. Ayan. Then yung lock, titingnan mo yung lock kung may magkaiba ba ng lock. Ayan yung lock, pero pareho lang naman siya ng lock. Ayan o, magkapilo. Kaya kahit magkabaliktad dito at saka dyan, magkabaliktad, walang problema. Kasi magkapareho lang sila ng lock. So yung lock naman, ipitin mo lang siyang ganyan. Ipitin mo siya. Ingat ka, baka tumurit ito. Pag ipit mo sa kanya, dapat siguraduhin mo kung may pliers ka, pliers yung gamitin mo. Wala kang pliers, yung gano'n ka na pag-ipit. Ganyan lang naman paglalagay ng lock. Then sa kabila din, ganun din siya. Naman yung cover dun sa pagitan ng evaporator at saka evaporator fan blade. Meron ako napanood na video, yero pa yung ginamit niya. Dahil mahinga raw ang buga ng hangin dito, mabihina ang hangin ng buga dito, ngayon tinanggal niya itong cover na to. Ngayon ang nag-comment ako doon, sabi ko parang mali kasi pagka tinanggal mo kasi itong cover na to, tama nga lalakas yung hangin, pero parang yung hininga mo hihigupin mo uli. Kaya nga may mga cover na ganyan yan para concentrated yung condense, yung evaporator, paghigop ng hangin, concentrated sa evaporator siya kukuha. Tapos bubuga rito. Tama nga pag tinanggal mo ito, saka itong cover na to, tama nga malakas ang buga ng hangin dito. Kaya lang, parang yung hininga mo, yun lang din ay bubuga mo dito. Tama nga malakas pero hindi siya nakakonsentrate sa evaporator. Kaya nung nag-comment ako dun sa isang video na napanood ko na tinanggal itong cover na to, pero hindi ito ganitong modelo ha, hindi ganitong modelo. Yero siya, yero. Itong cover na to, yero. Tinanggal niya. Sabi niya okay lang daw, basta lumakas lang ang hangin. Actually hindi tama yon kasi yung hangin mo pagka hindi na concentrate, yung higop sa evaporator, hindi niya mapapalamig ng gusto kasi yung concentration ng lamig. Separation ng ating evaporator at fan blade. Dito siya hihigop, dito siya bubuga. Ayan, kaya titingnan nyo rin yung mga lock nya, dapat nakalock siyang mabuti para hindi siya umalog. Kaya ito naman yung ating shock absorber naman ito ng compressor. Shock absorber siya ng compressor para pag nilagay mo yung compressor mamaya, ayan, dyan sa papatong. Teka lang. Okay, pagkakabit ng compressor hanggang maaari, kung maganap ka ng isang tutulong
gulong mo kasi pagka binuot mo ito isa, may possibility yung maputol at itapat mo dun sa mga lock niya. At merong mga aircon, hindi ganito ang design ng pagtatanggal, naiiwan itong condenser unit or yung mga piping, yung mga tubo niya, mechanical parts niya. Ito, ang design nito, yung mechanical parts ang iniiwalay. Then, ito yung tinuro ko sa inyo dati. Yung may iksing tornilyo, yun ay ilatapat mo dito kasi maaaring mabutas mo yung tubo kapag ka mahabang tornilyo ang nilagay mo. Dapat may iksi ang lagay mo dito. Compressor. Okay, itong ating compressor, napansin nyo, CRS. Pero naka-experience ako, hindi ko lang na-i-video, nasira yung aking cellphone. CRS. Tapos meron pala talagang motor na Everest CSR. Huwag niyong kakalimutan yan. Ito karaniwang kasing design na ng mga motor ngayon, CRS. Pero meron ako nagawa, bagong-bago pa, brand new siya ng Everest. Ay Kelvinator CSR. Nagulat ako, meron pa palang mga motor na dinidesign na CSR. Kaya baka mamaya palagi kayo nagkukuha na CSR lang yung CRS lang na CRS yung iniisip nyo, pero meron palang motor ngayon na CSR. Okay? Mahirap lang talaga maglinis ng ganito na binabaklas mong lahat. Pagka ikaw naman nag-home service, hindi mo naman kailangan baklasin lahat. Kasi pagka nagpalik ito, at nagkaroon ng error yung ating ingay ng fan motor, mahirapan ka lang. Ito, binaklas ko. Dahil kailangan ko talagang linisin ng gusto ito dahil matagal na itong dinilinis. Kung pwede nyo iuwi nyo. Tsaka nyo testingin muna bago nyo ibalik. Okay, okay na. Tapos na yung ating pagbibideo. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsama sa inyo. Mamaya papanda rin ko pa. Kasama ko pa pala yun. Kasi hanggang dito muna. Yung ikabit yung aircon, isin nyo muna yung cover para naman madagdagan mabawasan pa yung kakainin ng aircon. Ito na. Tapos ito yung ating aircon. Kaya mo naman buhatin niya mag-isa. Kaya lang, kung may kasama at katulong, mas maganda. And then, bago mo paanda rin, tatandaan mo to, isang tip ito na matagal ko nang ginagawa. Bago mo paanda rin, ikot mo muna yung pan. Dukutin mo yung pan. Yan, nakapasok na, di ba? Dukutin mo yung pan. Pag dinukot mo yung pan, iikot mo, tingnan mo kung may ikot. Ayan o, naiikot ko. Ibig sabihin, walang sayang. Kasi pag inandar mo yan, nang hindi mo dinukot or inayaan mo lang, may possibility na sumasayad yung pan motor, masisira. Okay. Yan. Cover na lang natin siya. Yan. Cover na lang. Yan. Okay, nagko-cover na lang natin yung cover. Okay? Tapos na tayo. Thank you. God bless.